Pumasyal nga dito kahapon ang aking ina at sabi ko nga dito na nga lang siya matulog at eto nga't kinabukasan hinatid na nga namin siya at sabi ko nga sa asawa ko dumaan kami sa grocery at bibilhan ko nga ng Cerelac ang batang maliit. At dahil nandun na din naman kami sa grocery, sabi ko nga sa asawa ko ay bumili na nga din kami ng mga ginagamit ko dito sa bahay kagaya na nga lang ng mga sabon. Naubos na din kasi ang pinamili namin nung nakaraan ng mga sabon dahil naglaba nga din ako ng sunod-sunod tapos eto nga't maglalaban na naman ako at grabe talaga naman hindi na talaga naubos-ubos tong labahin ko at forever na yata ako magiging labandera. Gabundok at tambak na naman talaga itong mga labahin ko. Palibhasa ngay walang pasok ngayon ay madalang talaga ako maglaba. Dahil kapag may pasok nga ang estudyante ay once a week o kaya 2 times a week ako naglalaba dahil kailangan ko nga laban ng uniform ni ate. Pero ngayon nga walang pasok, siguro lagpas 1 week yata ako hindi naglalaba. Ewan ko ba at tamad na tamad talaga ako maglaba lalo na napakainit nga ng panahon lalo na kapag tanghali na ako mag-uumpisa maglaba. Ako tinatamad na talaga ako maglaba. Ito pa naman talaga ang pinaka nakakapagod na gawaing bahay. Kayo ba mga mare, ano ba yung mas nakakapagod sa inyo na gawaing bahay? Ito lang talaga maganda kapag nakabukod tayo dahil kumilos man tayo o hindi, okay lang talaga, walang sisita sa atin. Pero kailangan pa din talaga natin kumilos. Syempre, obligasyon naman talaga natin to mga nanay dahil kapag hindi natin to ginawa, sino pa bang gagawa nito? Meron na nga ulit bagong tambayan ng aking batang maliit dahil binilhan nga siya ng asawa ko ng jumping chair at para na din ma-practice yung tuhod niya, ay doon ko na nga siya inilalagay kapag umaga. Dahil nagpunta nga dito ang aking ina kahapon, ay kasama niya nga itong kapatid ko at iniwan nga muna dito sa bahay. Tamang-tama nga din dahil may makakatuwang at may makakatulong nga ako sa mga gawaing bahay. Dahil sa totoo lang, bihira ko lang talaga maasahan dito si ate sa bahay at kung hindi ko pa talaga pagagalitan at uutusan ay hindi talaga siya kikilos. Hindi kagaya nitong kapatid ko na nagkukusa talaga siya kahit na hindi ko utusan ay gumagawa talaga siya dito sa bahay. Habang may nakasala nga ako sa washing at naglilinis ang kapatid ko sa salas, naglinis na nga din siya sa kusina at naghugas ng mga pinggan, ay naglinis naman ako nitong CR namin. Pasintabi po sa mga kumakain dahil madumi talaga tong CR namin dahil ilang araw ko na nga din tong hindi nalilinisan. May mga araw kasi na maligalig ang batang maliit tapos nung nakaraang araw pa ay maghapon talaga siyang nagligalig at pakarga lang ng pakarga dahil nilalagnat nga siya. At dahil pinakamaduming parte nga ng bahay ay itong CR, hindi pwedeng magtagal ako dito lalo na't breastfeeding ako. Kaya kailangan talaga kapag maglilinis ako ng CR ay paglalaanan ko talaga ng oras. At kailangan talaga kapag maglilinis ako ng CR dapat maliligo na din ako pagkatapos. Habang naglilinis ako ng CR ay nagbap na nga din ng sahig itong kapatid ko dahil nakapagligpit-ligpit na nga din siya ng mga kalat dito. Eto na nga lang mga tupiin ko yung natira at ako na nga lang magtutupi. Habang abala nga kami sa mga gawaing bahay, ang batang maliit naman ay busy-busy sa kanyang jumping chair at jump nga lang ng jump. Iiyak nga lang siya dyan kapag siya'y gutom na o kaya inaantok na. Kaya iyon, kailangan ko na talaga siyang kunin kapag umiiyak na siya dyan. Tinulungan na nga din ako ng kapatid ko sa paglalaba at siya nga ang nagbabanlaw minsan. Tapos sinahanger na nga din niya at eto namang anak ko ang taga-sampay.